Ginang May. Chloe, bakit ka nag-apply sa Halton? Paulit-ulit kang pinipilit ni Ginoong Lloyd na piliin ang Quenby? At akala ko gusto mo rin ang Quenby? Kasi mas malayo ang Halton. Sa kanya. May tao pa rito. Tulungan mo ako. Chloe, okay lang. Ilalabas kita ngayon din. Saklolo. Chloe, huwag kang matakot. Palagi akong nasa tabi mo para protektahan at pasayahin ka. Chloe, ang tapang mo na. Hindi mo naman ako tunay na pamangkin. Wala naman talaga tayong relasyon. Bakit hindi kita pwedeng mahalin? Napakabata mo pa. Hindi mo pa alam kung ano ang pag-ibig. Ang dapat mong pagtuunan ng pansin ay ang pag-aaral mo ngayon. Makakapasok ako sa magandang unibersidad. Hintayin mo lang. Ang cake na ito ay hindi madaling makuha. Ang tito ko ang nag-order nito para sa akin. Ang bait ng tito mo sa'yo. Mga kaibigan, graduation party ni Chloe ngayon. Nais ko ring ipahayag na kami ni Ginang Senya Holt ay opisyal ng ikakasal. Malapit na akong magsimula sa unibersidad. Sean, huwag kang makipag-engage sa kanya. Hindi ako sumang-ayon dito. Bukod pa riyan, kahit anong mangyari, hindi kita mamahalin sa ganoong paraan. Magiging tito mo lang ako palagi. Matanda na ako ngayon. Kaya ko nang magdesisyon para sa sarili ko. Ginang May, salamat sa pag-aalaga sa akin sa loob ng 3 taon. Pwede mo ba itong itago bilang sekreto para sa akin? Ginang May, salamat. Si Nanga. Masakit ang pag-ibig na hindi na ibabalik, pero kayong dalawa ay mas bagay. Sean, best wishes sa'yo. Ngayon na ang deadline ng aplikasyon. Natapos mo na ba? Oh. Tito Sean, Pagkatapos niyang mag-16, tumigil na si Chloe sa pagtawag sa akin ng Tito Sean. Nag-apply ka para sa Quenby? Quenby, Sa tingin mo makakapasok ka sa Quenby? syempre naman, binibigay ko ang lahat. Mabuti naman. Bibili ako ng bahay doon, pwede na tayong lumipat magkasama. Mag-aral ka. Oh, Mabuti. Kung may kailangan ka bago magsimula ang klase, tutulungan ka ng assistant ko. Tito Sean, sa totoo lang, Xenia? Ano yon? sa totoo lang, hindi ako nag-apply para sa Quenby. Pinili ko ang Halton, yung pinakamalayo sa lungsod na ito. Ala, malapit na kitang iwan. Tito Sean, sa loob ng 60 araw, malaya ka na sa akin, magpakailanman.
Huwag mong sirain ang iyong routine, kahit na bakasyon. Ang aking assistant ang mag-aasikaso sa'yo para kumuha ng mga gamit sa eskwela mamaya. Siya. Ikaw, Tito Sean, bakit hindi ka pa pumapasok sa trabaho? May date ka ba? Kasama si Senya? wala kang pakialam dito. Huwag kang mag-isip ng mga bagay na wala kang pakialam. Pakakasalan ko siya. Anong pinagsasabi mo? Malapit nang magsimula ang klase. Kailangan niyang ihanda ang lahat ng kanyang gamit. Ang mga babae ay nararapat lamang na alagaan at pagsilbihan. Dahil mas matanda ako, maaari akong sumama sa kanya. Hayaan mo na lang ang mga bagay na ito sa aking assistant. San? Magpapakasal na tayo. Ako na ang magiging tita ni Chloe mula ngayon. Hayaan mo akong gawin ang parte ko, okay? Si. Kung gayon, sabay na tayong pumunta. Chloe, narinig ko sa tito mo na nag-apply ka sa Quenby. Ang Quenby University ay nasa Jorly. At mainit ang tag-init dito. Ikaw ay mag-aaral. Sa panahon ng tag-init, bakit ang dami mong biniling damit pang taglamig? Dahil magiging malamig sa Halton, Chloe? marami na akong damit pang summer, kaya nag-iipon na lang ako ngayon. Ng pang winter, para hindi na mahirapan mamaya. Ah, ganun ba? Mahilig sa maanghang ang nobya ko. Dalhin mo lahat ng specialty mong maanghang na ulam. Alam niya na hindi ko kayang kumain ng maanghang. San? Ang bait-bait mo sa akin. Nobya kita. Siyempre mabait ako sa'yo. Tama ka. Kung hindi ka mabait sa akin, hindi ka patatawarin ng mga magulang ko. Heto, tikman mo. Sean, ang sarap nito. Mabuti naman. Kain ka pa. Chloe, kumain ka rin. Sona. Ayaw ba sa akin ni Chloe? Hindi niya kinain yung binigay ko sa kanya. Huwag kang mag-inarte. Kumain ka na. Alam ng tito ko na hindi ako kumakain ng maanghang. Ulila ka, ba't ang dami mong hiling? Ginisang sililang ito. Hindi naman maanghang. Ikaw, Ang arte-arte mo. Ako na lang kakain ito. Ginoong. G. Lloyd. Tanggal ka na. Umalis ka sa Jorly. G. Lloyd, pakiusap. Alam kong mali ako. G. Lloyd, hindi ko na uulitin. Ito ay isang aral. Kung may muling maghamak kay Chloe muli, sisiguraduhin kong mawawala ng walang bakas. Dapat kang mag-ingat. Uminom ka ng tubig. Eto, hindi ka rin maingat.
Sean, Chloe, ang ganda ng araw ngayon. Pumunta tayo sa amusement park. Si, Tito Sean, pwede na kayong pumunta nang wala ako. Sabay-sabay tayong pumunta. Paano kami pupunta kung wala ka? Masama ang pakiramdam ko. Gusto kong magpahinga sa bahay. Hindi ako sasama. Ah, sige. Ihatid na lang natin siya pauwi. Pero kung gagawin natin yun, hindi ba magsasara na ang amusement park? pwede siyang ihatid ng driver. Sasama ako sa inyo. Hindi ba niya tinawagan ng assistant niya? Dahil abala siya sa nobya niya? Hindi rin ako makakuha ng taxi dito. Bahala na. Tito Sean? Ipinagbili ko ang mga regalong ibinigay mo sa akin at ang lumang bahay na iniwan sa akin ng mga magulang ko. Iiwan ko sa iyo ang card na ito. Bilang pagbabayad sa lahat ng pera na ginastos mo para sa akin. Pagkatapos nito, wala na akong matitira. Kailangan kong magtrabaho para sa matrikula ko. Hindi ba ito ang bahay ni Senya? Teka. Saglit. Ang cake ko. Bakit ang clumsy-clumsy mo? Sinira mo ang isang napakagandang cake. Pasensya na. Ako ang may kasalanan. Pasensya na talaga. Pasensya? Anong silbi ng pagsusori? Custom cake ito na nagkakahalaga ng 7 digit. Kaya mo bang bayaran to? Pasensya na. Hindi ko talaga sinasadya. Katulad mo na nagde-deliver ng takeout, malamang hindi mo kayang bilhin kahit isang 10 nitong cake, kahit ibuhos mo pa ang lahat. Wag na! Birthday ni Xenia ngayon. Huwag nating sayangin ang napakagandang cake na ito. Ikaw ang kumain at papayagan ka naming umalis. Pero itong cake ay madumi na. Hindi ba't masama kung kakainin niya to? Anong masama? Ang katulad niya, malamang hindi pa nakakain ng ganito kagandang cake. Xenia, ang sobrang bait mo. Sinira niya ang birthday party mo. Alam mo? Eksakto. Hindi natin siya pinapagbayad.
Gusto lang namin na matuto siya ng leksyon. Dapat magpasalamat siya sa amin. Sige, kung ganun. Tapusin mo ang cake at linisin mo ang lugar na ito. Anong nangyari? Siya nga. Sinira niya ang cake at ginulo ang birthday party, kaya kailangan naming turuan siya ng leksyon. Sean, hindi ko siya pinapagbayad. Sinabihan ko lang siya na kainin ang cake. Kung hindi ko siya tuturuan ng leksyon, magpapatuloy lang siya sa pagiging pabaya. Masyado ba akong mahigpit? Hindi. Bilisan mo at kainin mo. Bakit ka nagiging matigas ang ulo? Ikaw, gusto mo talagang kainin ko to? Chloe. Chloe. 6 na buwan na kitang hinahabol. Huwag mo nang subukan ang pasensya ko. Kung hindi ka sasama sa hotel sa akin ngayon, kakaladkarin kita roon. Anong karapatan mong saktan ako? Hulihin siya. Kung magsusori ka sa akin ngayon din at makikipagtalik sa akin, mapapatawad kita. Sina, Bitawan mo ako. Bitawan. halikan mo ako. Hayaan. Sean? Ikaw si Sean? Umalis ka. Kung muling hawakan mo si Chloe, guguluhin ko ang pamilya mo. Si. Tito Sean, natakot ako. Huwag kang mag-alala. Maaari kang gumawa ng kahit ano. Walang ibang opinyon ang mahalaga. Hindi ba't dapat mong panagutan ang mga kahihinatnan kapag nagkamali ka? Siya, kakainin ko. Sigurado akong hindi mo pa natikman ang cake na kasing sarap nito. 7 digit ang halaga nito. Kainin mo! Umalis ka. Huwag ka nang muling magpakita dito. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Bakit ikaw ang nag-deliver ng pagkain? Binigyan kita ng pera. Ah, kilala mo nga ako? Bakit ibinenta mo ang lumang bahay at lahat ng mga regalo na binigay ko sa'yo? Anong ginagawa mo? Nagre-rebelde? Na-feel ko lang na hindi ko sila kailangan, kaya ibinenta ko. Ikaw? Sean, naaksidente ako at nadulas at naipit ang ankle ko. Masakit talaga. Hintayin mo ako. Buti naman busy siya. Hindi niya mapapansin ang plano ko.
Busy ang uncle mo ngayon. Dadalhin kita sa labas para kumain. Chloe, may gusto ka sa kahit sino? Wala. Huwag kang mahiya. Kung wala, maaari kong ipakilala sa'yo ang isang lalaki. Hindi na kailangan. Hindi mo kailangan ang tulong ko ba? O may tao na hindi mo dapat iniisip? Ang lakas ng loob mo. Iniisip mo ang nobyo ko ganyan. Nagtataka ako kung ang mga magulang mo ay nagsisi sa pagpapalaki ng isang walang hiya at mapanlinlang na anak. Shaun, hindi ka gusto ni Shaun. Ako lang ang pwede maging asawa niya. Nagsisinungaling ka. Hindi ko. Ginoong Lloyd, dinala namin ang kilalang si Profesor Rafael, pero hindi niya kayang magsagawa ng 2 operasyon ng sabay. Sino ang dapat naming unahing iligtas? Ano ang mga panganib? Para sa maghihintay? Parehong pasyente ang tinuhog ng bakal, yung maghihintay. Baka permanenteng kapansanan ng kahinatnan. Iligtas muna si Senya. Gising ka na. Yung babaeng kasama mo matagal nang gising. Ikaw lang, ang tuluyang nawalan ng malay. Hindi ba ako napinsala? Oo, muntik ka nang mawalan ng binti. Pero swerte ka talaga. Nailigtas ito ng mga doktor at nakalampas ka. Nasaan? Si Sean? Si Ginoong Lloyd ay nasa kabilang kwarto, kasama yung isang babae. Narinig ko na ikakasal na sila. Ah, ang ganda ng tunay na pag-ibig. Tatawagin ko ba si Ginoong Lloyd para sa'yo? Okay lang. Wala na. Kailangan. Sobrang abala ako para makabisita, narinig ko. Napapauwiin ka na. Ang aking assistant ang maghahatid sa'yo pauwi. Paano? Ang paggaling mo? Okay naman ako. Mag-focus ka na lang sa pag-aalaga kay Senya. Huwag mo akong isipin. Hindi ako. Paano siya nagbago ng ganito so? Bakit ka nag-iimpake? Pasukan na sa 3 araw. Maaga akong nag-iimpake. Kailangan mo ba talaga ang lahat ng ito para sa eskwela ko? Oh. Lahat ng gamit ko, isasama ko na ngayon para hindi na ako mag-abala mamaya. Bakit? Parang may kaba ako? Tito Sean, pwede ba tayong kumain muna? Bago ang pasukan? Gusto kitang lutuan. Pwede naman tayong kumain kahit kailan. Nasa syudad ka na. At saka, lilipat na ako sa isang bahay sa tabi mismo ng universidad ko. Huwag kang magmadali. Isang beses lang. Isang beses lang. Si. Ang numerong iyong tinawagan ay kasalukuyang hindi maabot. Ang numerong iyong tinawagan ay kasalukuyang hindi maabot. Ang numerong iyong tinawagan. Ang numerong iyong tinawagan ay kasalukuyang hindi maabot.
Hindi man lang ako nakapagpaalam. Sa huli. Tito Sean? Sumuko na ako. Nagsikap ako ng husto para maitayo ang relasyon nating ito. At wala akong pagsisisi. Sana ganun din ang nararamdaman mo. Sean, mula ngayon, magsisimula na ako ng bagong buhay na wala ka. Pakidala ang pink diamond necklace sa villa. Chloe. Nagsimula na ang klase. Tito Sean, sumuko na ako. Na makipag-ugnayan sa'yo, Sumuko siya. Ano? wala akong pagsisisi. Sana ganun din ang pakiramdam mo. Ang numerong iyong tinawagan ay kasalukuyang hindi maabot. Ang numerong iyong tinawagan ay kasalukuyang hindi maabot. Kaya, ganito ba ang naramdaman niya? Nang maghintay sa akin noon? Akala niya pwede niyang gawin ang gusto niya. Anong lakas ng loob niyang i-block ako? Mr. Lloyd, ang necklace. Ibalik mo. Ayos lang. Iwan mo dito. Pwede ka nang umuwi. Opo. Pupunta ako sa bahay malapit sa Quenby. Chloe. Mag-isip ka ng magandang dahilan para dito. Walang bakas na may nakatira dito. Ang yabang na talaga niya. Binlock ako at naglako. Hindi na siya titira sa akin muli. Chloe. Tingnan natin kung hanggang kailan mo to magagawa. G. Lloyd. Hindi naman sa ayaw kong sabihin sa'yo, pero kasi wala siyang record dito. Ang ibig sabihin nito, Ano? ang ibig sabihin, hindi siya nag-enroll sa school namin, kaya siguradong hindi siya nag-aaral dito. Tito Sean, sumuko na ako. Nag-apply ka sa Quenby? Oh. Niloloko niya lang pala ako simula't simula pa. Nung sinabi niyang susuko na siya. Ang ibig niyang sabihin, sumuko na siya sa akin. At mawawala na siya sa mundo ko magpakailanman. Ginoong Lloyd, yung laboratory building na pinag-usapan natin, ay tuloy pa ba? Maya-maya. Papadala ko ng tao para asikasuhin yan.
Talaga bang sinukuan na niya ako? Dapat masaya ako. Naabot ko na ang gusto ko. Pero bakit hindi ako masaya? Ginoong Lloyd, tinawag mo ba ako? Binibining May. Hinek ko. Wala si Chloe sa Quenby. Alam mo ba kung saang universidad siya pumunta? Chloe? Pinili niya ang Halton University. Akala ko sinabi niya sa iyo ito. Halton. Chloe, sinabi ng uncle mo na nag-apply ka para sa Quenby. Ang Quenby University ay nasa Jorly. At ang mga summer dito ay medyo mainit. Mag-aaral ka doon sa panahon ng summer. Bakit bumili ka ng napakaraming damit para sa taglamig? Dahil magiging malamig sa Halton, Chloe, marami akong damit para sa summer. Kaya bumili lang ako ng para sa taglamig ngayon, para kung sakaling hindi ako makabili mamaya. ganun ba? Hindi ba sinabi ko sa iyo na tignan mo kung nag-apply siya sa Quenby? Bakit hindi mo ako sinabi nang nagbago ang isip niya? Noong panahong iyon, sinabi ni Chloe na siya ay adult at gusto niyang gumawa ng sariling desisyon. Pinapasabi niya sa akin na huwag sabihin sa iyo ito. Akala ko nag-away lang kayo at kapag humupa na ang galit, siya mismo ang makikipag-usap sa iyo. Ganon. Mag-book ng flight para sa akin papuntang Pindale. Mas maaga, mas mabuti. Pindale? Malayo iyan. Pero Mr. Lloyd, may pagpupulong ka bukas ng umaga. Pagpaliban mo, magpareserba ng ticket para sa akin muna. Si. Ano sinabi mo? Pumunta siya sa Pindale? Oo, ang puta, pumunta sa Halton University. Nang malaman ni Mr. Lloyd, agad siyang bumili ng ticket at pumunta. Marami siyang mga lihim na diskarte. Kaya pala hindi ako makatawag. Kung hindi sa airline business ang pamilya mo, hindi ko malalaman. Huwag kang magpanik. Ngayong alam na natin ang sitwasyon, maaari nating pag-isipan ang gagawin. Sean, ay akin. Kahit ano ang mangyari. Kung gusto ni Chloe makipag-away sa akin, harapin niya ako. Ano ang plano mo? Mag-book ka ng ticket para sa Pindale. Pupunta ka rin? Ipapakita ko sa kanya kung sino talaga ang babae ni Sean. Ang mga estudyante dapat ay papunta sa dorm pagkatapos ng self-study at pagkain ng almusal. Pero, hindi mahilig kumain ng almusal si Chloe. Sino siya? Napakaguwapo niya. Siya ay hindi mukhang taga rito. Hindi mo siya kilala? Si Sean iyan, ang CEO ng Lloyd Corp. Ay naku, kung gayon, para kanino ang almusal? Napakaswerte ng babae. Huwag mo na isipin. Hindi ito bagay para maghinagpis tayo. Ay, napakaguwapo ng lalaki. Chloe. Chloe. Sandali. Bakit ka tumatakbo? Sean, Nakikilala mo pa ako? Nagpalipat-lipat ka ng university at nagpunta rito, nag-iwan ng card at ng random note. Ano? Sa tingin mo pwede mong gawin ang gusto mo ngayon? Ano ang ibig mong sabihin? Mr. Lloyd, maraming salamat sa pag-aalaga mo sa akin sa nakaraang 8 taon. Ikaw ay laging naging maunawain. Wala akong masyadong maibabalik sa iyo. Kaya ipinagbili ko ang lumang bahay at ang mga regalo na ibinigay mo sa akin. Ipinambili ko ng pera ang mga iyon at idineposito sa bank account na naiwan ko. Ito lang ang maibibigay ko sa iyo. Hindi ako mature noon at nagdala ng maraming problema sa iyo, lalo na pagkatapos na aminin ko ang nararamdaman ko. Alam kong hindi ka komportable. Pero wala na sa akin ang mga damdaming iyon. Mr. Lloyd, huwag kang mag-alala. Adult ako ngayon at ako ang mag-aalaga sa sarili ko.
Hindi ako magdadala ng problema sa iyo. Ano ang ibig mong sabihin? Mr. Lloyd, sigurado ako na malinaw ang sinabi ko. Linawin mo. Mr. Lloyd, hindi ako magkakagusto sa iyo. Ngayon, Chloe, dinalhan kita ng almusal. Alam ko. Hindi ka naman kumakain ng almusal. Kaya kumuha ako para sa'yo. Mr. Lloyd, okay lang ako. Kumain na ako. Tinigil ko na yung masamang ugali na pag-skip ng almusal. Ikaw na lang ang kumain ito para sa sarili mo. Lily, halika. Chloe, nawala na ba ako sa'yo? Chloe, sino yun kanina? Siya. Ay, tiyo ko. Tiyo, bakit pinapabayaan mo siya? Kasi, hindi kami magkadugo. Marami na siyang ginawa para sa akin dati. At ayoko nang sayangin ang pera at oras niya. Saka, mag-aasawa na rin siya. Ayoko ring maging hadlang sa kanya. Siya. Ayaw na talaga niya sa akin. Chloe, pagsisisihan mong ipinanganak ka. Chloe, yung lalaki. Naghihintay pa rin ang tito mo sa baba. Hindi mo ba siya gustong makita? Pwede siyang maghintay kung gusto niya. Hindi naman ako ang nag-utos sa kanya. Pero siya, Simulan mo na ang konsepto ng disenyo. Ang paligsahan sa disenyo ng alahas na inorganisa ng paaralan ay talagang importante para sa atin. Anong gusto mong gawin? Chloe, bakit ang layo natin sa isa't isa? Bakit? Hindi ba ito ang gusto mo? Ang mga lolo't lola ko. Gusto rin ng mas bata na makakasama nila. Kung sinabi nila sa iyo yan, malamang gusto lang nila ng apo sa tuhod agad. Sigurado ako na hindi magtatagal ang araw na yon. G. Lloyd. Para sa ikabubuti nating dalawa, mas mabuti kung hindi na tayo mag-uusap. Ang iyong nobya ay hindi magiging panatag. Chloe, makinig ka sa akin. Hindi ko kailanman ginustong pakasalan si Senya. Ginoong Lloyd? Kung ayaw mong magpakasal, dapat ay kausapin mo ang iyong kasintahan. Hindi ako. Sa huli, ang plano ninyong pagpapakasal ay wala akong kinalaman doon. Hindi. Hindi iyon. Ginoong Lloyd? Dapat na bumalik ka na ngayon. Ang iyong kasintahan at pamilya ay naghihintay sa iyo sa Jorley. Chloe, Ito ang dormitoryo ng mga babae. Ginoong Lloyd, hindi na tama na magpatuloy pa. Chloe. Hindi ba tayo pwedeng bumalik sa dati?
Anong pinagsasabi mo? Iyon ba yung panahong mahal kita? Ngunit paulit-ulit mo akong itinutulak palayo. Napakahirap noon. Pinilit kong kumain ng maanghang kahit hindi ko naman talaga gusto. Naglakad ako ng ilang milya nang paakyat ng bahay. Naiwan ako nang nasugatan ako. Hindi. Hindi iyon. Hindi rin iyon. Mas nauna pa ba ang pinag-uusapan mo? Sa tingin mo makakapasok ka sa Quenby? Siyempre, ginagawa ko ang lahat ng makakaya ko. Mabuti naman, bibili ako ng bahay doon. Pagdating ng panahon, magkasama tayong titira. Napakabuti mo sa akin. Naibigan ko ang kabaitan na ipinakita mo sa akin. Gayunpaman, kaya ko lang pigilan ang nararamdaman ko para sa iyo. Hindi kita kayang mahalin, ni hindi kita kayang makuha. Sean, hindi ba sa tingin mo napakalupit naman noon para sa akin? Hindi ba mas mabuti ang ganito ngayon? Sinunod kita at pinalaya ang nararamdaman ko para sa iyo. Kaya ko lang lumayo sa iyo para hindi ako masaktan dahil sa iyo. Hindi ko na kailangang magbago para umayon sa gusto ng iba. Hindi ako maiiwan dahil pinili mo ang iba. Magkakagusto ako sa kapantay ko ng edad at mamumuhay ng normal. Hindi ba mas mabuti iyon? Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang isang bagay. Hindi ko alam. Hindi ko alam na gagawin niya ang mga bagay na ito. Hindi ko rin inasahan na magagalit ka ng ganito. Sean, hindi na ito mahalaga. Kalimutan na natin ang nakaraan. Ang hindi na natin pagkikita ang pinakamabuting desisyon. San? Sean, alam mo ba talaga ang ginagawa mo? Bakit ka nandito? Ginoong Lloyd Sr. ay ilang beses ka nang hinanap. Hindi ka pa rin bumabalik. Kaya pinapunta niya ako para tingnan ka. Ayos lang ako. Pwede ka nang umuwi. Sean, ano ba ang nangyayari sa'yo? Hindi mo ba sinabi sa akin na hindi ka na muling makikipag-ayos sa kanya? Kung binitawan ka na niya, bakit gusto mo pa rin ng kapatawaran niya? Gusto mo bang siya'y muling umibig sa'yo? Ito ay sarili kong problema. Wala itong kinalaman sa'yo. Sean, hindi mo ako ganyan dati. Hindi mo ba naiisip na kakatuwa ang ginagawa mo? Hindi. Ang pagtrato mo sa akin ay laging tunay ang pakiramdam para sa akin. Bukod pa riyan, ikakasal na tayo. Sa puso ko. Akin ka. Senya, huwag kang magpakapalad. Sean, hindi mo ba naiisip na kawawa ka? Ano? Hindi mo kailanman natutunan kung paano pahalagahan ang mga tao na nagmamahal sa'yo. Paano naman si Chloe? Dati, ikaw lang ang nasa isip niya. Paano mo sinira ang dignidad niya? Nang sumuko na siya sa'yo, nagsisi ka. Paano naman ako? Buong buo ang pagmamahal ko sa'yo. Pero ang ginagawa mo, nakatigil ka sa nakaraan. Ang katulad mo ay hindi karapat-dapat sa pagmamahal. Mula ngayon, huwag mo na akong hanapin ulit. Son, hindi mangyayari iyon. Simula nang magtagpo ang landas natin, hindi mo na ako makakawala sa buhay na ito. Sean, ako lang ang tao na mamahalin mo. Bakit mo ako pinatawag dito? Gusto mo nang inumin? Sabihin mo na lang ang gusto mo. Hindi mo ba alam kung bakit ako'y pumunta sa'yo?
Oo, gusto ko siya. Pero nang malaman ko na ikakasal na kayo, lumayo na ako sa inyo. Sinadya ko pang lumayo sa'yo. Hindi ba sapat yon? Magaling ka talaga sa paglalaro ng hard to get. At ngayon, nagdradrama ka sa harap ko, ha? Ano bang pinagsasabi mo? Andito ako para sabihin sa'yo na ikakasal na kami niya. Bukod pa riyan, magkatugma kami dahil pareho ang pinanggalingan. Sa kabilang banda, isa ka lang na ulila. Hindi ka karapat-dapat para sa kanya. Kung gayon, sana'y maging masaya kayong habang buhay. Ang dapat mong gawin ngayon ay umalis kasama siya at wag mo na akong guluhin ulit. Ikaw. Sisiguraduhin kung mawawalan ka ng lahat. Ako ba ang hinahanap mo? Maupo ka. Narinig kong nagtatrabaho ang tatay mo sa isang construction site at nahulog. Walang binibigay na kompensasyon ang developer. Kailangan ng pamilya mo ng pera para mailigtas siya. Paano mo nalaman yan? Hindi mahalaga kung paano ko nalaman. Ang tunay na mahalaga ay kaya kong iligtas ang pamilya mo. Ano? Ang gusto mong gawin ko? Madaling makipagtrabaho sa mga matatalino. Madali talagang makipagtrabaho sa mga matatalino. Narinig kong magkakaroon ng isang napaka-importanting kompetisyon sa disenyo sa loob ng isang buwan. Maaari nitong matukoy ang kinabukasan mo. Mabuti. May hihilingin ako sa'yo. Bibigyan kita ng 100,000 bilang paunang bayad. Pagkatapos nito, bibigyan pa kita ng 1,000,000. Kailangan kong burahin mo ang mga file niya habang ongoing ang competition. At palitan ng mga akin. Ang mga disenyong nakita ko sa eksibisyon ngayon ay nagbigay sa akin ng maraming inspirasyon. Mas confident na ako sa competition ngayon. Oy, te! Mag-isa ka lang sa ganitong oras? Gusto mong ihatid kita? Hindi na, salamat. Te, huwag kang magmadali. Dito ka na lang makipaglaro sa amin. Aalagaan ka namin. Hindi ako nag-iisa dito. Pulis ang nobyo ko. Darating na siya anumang oras. Ilang sandali na naming pinagmamasdan ka. Te, mag-isa ka lang buong oras. Mukhang hindi ka magaling magsinungaling. Hindi ako nagsisinungaling. May oras ka pang umalis. Ayos, kung ganon, hihintayin namin ang nobyo mo. Halika dito. Bitawan mo ako. Tara, samahan mo kami. Tulong. Ang tapang mo. Kayong mga gusto nyo bang mamatay? Nagkamali ako. Hindi ko na uulitin. Hindi na. Pangako. Tigil. Kung mapapatuloy ka, may mamamatay. Dalhin nyo sila sa presinto. Opo. Tumayo ka. Alam naming mali kami. Pakiusap, huwag. Chloe, ayos ka lang ba? Pasensya na. Nahuli ako. Okay lang. Mr. Lloyd, salamat. Kailangan ba nating maging formal sa isa't isa? Gabi na. Dapat na akong umuwi at magpahinga. Sasamahan kita pa uwi. Hindi na kailangan. Paano kung may makasalubong kang ganoon ulit? Narito na ako. Pwede ka nang umuwi. Narinig kong ikakasal ka na. Huwag mo na akong hanapin ulit. Nais ko ang iyong kaligayahan. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Hindi. Hindi kita bibitawan. Kapag ginawa ko, hindi ka nalilingon pa. Nababaliw ka ba? May kasintahan ka na. Ano naman ang turing mo sa akin? Sinusubukan mo bang gawin akong kabit? Hindi. Hindi iyon. Ayokong pakasalan siya. Ikaw ang mahal ko. Sino ang niloloko mo? Ayaw mong pakasalan siya? Pero nakipagkasundo ka sa kanya. Iyon ay dahil Bitawan mo ako.
Huwag mong gawing pagkamuhi. Ang huling respeto ko sa iyo. Pakinggan mo muna ako. Pakinggan ka? Siya? Di sabihin mo sa akin. Alam mo na hindi ko kayang kumain ng maanghang. Maaari sana akong naospital. Bakit mo ako pinilit na kainin iyon? Dahil lang sinabi ni Sinya? Hindi mo masagot iyon? Di tanungin kita ng iba. Noong nasa aksidente kami sa kotse ni Senya, nang magkasama, bakit siya ang iniligtas mo? Ni hindi mo ako tiningnan. Alam mo ba ang sinabi niya sa akin? Bago ang aksidente? Sabi niya nagkakamali ako dahil gusto ko ang tito ko. Tinawag niya akong walang hiya at sinabing ako ang maninira ng pamilya. Kita mo? Ni hindi mo masagot iyon. Sean, mahal mo ba talaga ako? Nasasanay ka na sa pagiging pinakamahalaga sa buhay ko. Ngayong bumitaw na ako, hindi ka lang sanay. Huwag mo na akong hanapin ulit. Ako ang may kasalanan nito. Kasalanan ko ito. Susunod, Chloe Ford. Hindi kasi gaanong kaganda ang mga naunang gawa. Genius si Chloe sa larangang ito. Ang unang premyo ngayon ay walang duda sa kanya. Tingnan natin ang malaking screen. Chloe, alam mo ba ang ginagawa mo? Nasa Halton University tayo. Ito ba ang natutunan mo sa mahabang panahon? Nakakahiya? Hindi. Hindi ganoon. Hindi ko kailanman gagawin ang ganito. Tin, ako. Chloe, hindi na angkop ang ugali mo noong nasa Jorly ka pa. Magdamag kang nasa labas kasama ng mga lalaki at hanggang ngayon wala ka pa ring hiya kahit lumipat ka na ng lungsod. Xenia, Labis akong nabigo sa'yo. Pinatalsik ka na. hindi ganoon si Chloe. Dapat imbestigahan muli ito. Nilagay ako sa sitwasyong ito. Wala akong ideya kung bakit ang USB drive ko. Ikaw? Ano? Ano ang pinagsasabi mo? Ikaw lang ang humawak ng USB drive ko. Kanina, nang hiniram mo ito sa akin, parang kakaiba ang ginagawa mo. Bakit mo ginawa ito? Ako, Chloe, hanggang sa ganitong sitwasyon, sinisiraan mo pa rin ang kaklase mo. Isa ka lang na ulila. Kahit gusto mong kumita, hindi mo dapat gumamit ng ganitong kasuklam-suklam na paraan. Huwag mong sabihin na maghanap ka ng kliyente sa campus. Nakakatawa. Xenia, Kahit ganito na ang sitwasyon, tinatanggol mo pa siya. Ang universidad hindi dapat magpanatili ng taong katulad niya. suriin ang USB drive para malaman ang huling nag-save ng file at ang oras at tiyakin ang pangalan ng computer ng roommate ni Chloe. Mr. Lloyd ay isang investor ng Halton University. Dapat sundin ang payo niya. Opo, Mr. Lloyd. Iimbestigahan ko ito agad. Kayong dalawa, kunin ang computer ni Lily. Magtapat ka ngayon. Para may pagkakataon kang hindi matanggal. Binibigyan ko ng 3 segundo. Kung hindi ka magtapat, magdusa ka ng malubha. 3. 2. Magpapaliwanag ako. Magtatapat ako. Chloe, nasira ang USB drive ko. Pwede bang hiramin ang iyo? Siya? Ito. Salamat. Siya nga. Siya ang nagsabi sa akin na gawin ito. Siya talaga. May ebidensya ako. May patunay ako. Narinig ko na nagtatrabaho ang tatay mo sa isang construction site at nahulog. Ayaw magbayad ng developer. Paano mo nalaman? Hindi mahalaga kung paano ko nalaman ito. Ang tunay na mahalaga ay kaya kong iligtas ang pamilya mo. Chloe, nabulag ako ng kasakiman. Ang tatay ko ay talagang nangangailangan ng perang iyon. Ako ay... Wala talaga akong magawa, Chloe. Walang dahilan para manakit ng iba. Nangahas kang idawit si Chloe. Mula ngayon,
Mawawala na ang pamilyang Holt. Siya, ay talagang ginawa ito para sa akin? G. Lloyd, ano ang ibig sabihin nito? Ako ang nobya mo. Nobya, hindi mo karapat-dapat ang titulong iyon. Son, ikaw. Tumawag sa pulis ang assistant ko, sabihin mo sa kanila ang gusto mong sabihin. May natanggap kaming report na malicious mong nirain ang pangalan ni G&G. Chloe, na naapektuhan ang kanyang pag-aaral. Sumama ka sa amin. Hindi ako iyon. Nakawan ako. May ebidensya na kami. Dalhin siya. Hindi ako iyon. Hindi ako iyon. Bitawan ninyo ako. Sean, hindi kita palalampasin. Dean, ito ang gawa ni Chloe. Pakitingnan po. Ang ganda ng disenyo. Walang kapantay. Ang gawa niya ay walang duda na karapat-dapat sa gintong medalya. Chloe, alam kong magaling ka. Ang ating universidad ay magiging kinatawan ka sa paligsahan ng disenyo. Salamat. Maraming salamat po. Chloe, maligayang bati. Ginoong Lloyd, may masamang balita. Nagkaroon ng brain hemorrhage si Ginoong Henry at dinala siya agad sa ospital. Babalik ako agad. Sumama ka sa akin. Nasa ospital ang tatay ko. Doktor, ang tatay ko. Matagumpay ang operasyon. Kailangang magpahinga si Ginoong Henry at gumaling. Hintayin mo ako dito. Kamusta? Binibining Chloe. Nagkita na naman tayo. Kilala mo ba ako? Nandoon din ako ng operahan ng binti mo. Ah, ganun ba? Pero wala ako sa malay noon, kaya hindi ko alam ang nangyari. Ayos lang iyon. Pero talagang mahal ka ng tiyuhin mo. Nang kailangan niyang pumili sa pagitan mo at niya, matatag siyang pinili ka. Ano ang sinabi mo? Ano ang problema? Hindi ba si Binibining Holt ang unang pinili? Oo, iyon ang sinabi niya sa simula. Pero nagbago ang isip niya. Mas mahalaga ang mailigtas ka. Paano nangyari ito? Heto, ito ang kanyang diary. Agosto. Nagkataon lang na nakita ko ang diary ni Chloe ngayong araw. Nakita kong may gusto siya sa akin. Galit na galit talaga ako, pero pinilit niyang makasama ako. Nalito talaga ako noon. May gusto naman ako sa kanya, pero 12 taon akong mas matanda sa kanya. Tito pa nga ang tawag niya sa akin. Hindi ko matanggap ang ganitong relasyon. Sinabihan ko siya noon na mag-focus muna sa pag-aaral. Hindi ka naman talaga tito ko. Wala tayong relasyon sa dugo. Bakit hindi kita pwedeng magustuhan? Pero nang sabihin niyang hindi kami magkadugo, parang nabuhay talaga ako sa sandaling iyon. Agosto 3. Para mapanatag ang isip niya, pumunta ako kay Senya. Mr. Lloyd, kailangan mo ako. Maaari kong ihandog sa iyo ang 2 proyekto na pinagkakaguluhan ng Holt Corp nitong nakaraan. Pero kailangan ko ng pabor sa iyo. Talaga? Ano iyon? Magpanggap na nobya mo ako. Mag-engage tayo sa lalong madaling panahon para tumigil na si Chloe sa paghabol sa akin. Nagpapanggap. Lang ba kayo? Pwede naman. Huwag kang umasa sa mga bagay na hindi naman makatotohanan. Gagawin ko. Talagang paiibigin ko siyang sumuko sa iyo. Nang makita ko siyang umiiyak at nagmamakaawa sa akin, dahil dito, muntik na akong sumuko. Sa sandaling iyon, gusto ko talagang sabihin sa kanya na peke lang ang lahat ng ito. Chloe, pasensya na. Paano? Nangyari ito? Kaming dalawa ni Senya ay kumain kasama si Chloe ngayong araw. Sean, ayaw ba sa akin ni Chloe? Hindi niya kinain ang kinain na binigay ko sa kanya.
Huwag kang bastos, kumain ka na. Binigyan siya ni Senya ng maanghang na pagkain. Sobrang sama ng loob ko, pero hindi ko maipakita ang tunay kong nararamdaman. Pinilit ko siyang kainin iyon. Nakita ko ang luha sa kanyang mga mata, pero wala akong magawa. Gusto ko talagang suntukin ang sarili ko sa sandaling iyon. Naghihintay si Chloe sa kalsada para sunduin ang assistant ko, pero ang hindi niya alam. Sean, masakit para sa iyo ang tingnan siya. Tara na. Umuwi ka na. Wala kang pakialam. Pero, Nakakalma ako nang makita kong nakauwi siya ng ligtas. Nagmadali ako sa restaurant sa kabilang kalsada at umorder ng sobrang maanghang. Kumain ako ng marami. Napakasama ko. Pinilit kong kumain ng marami ang Chloe, kailangan kong parusahan ang sarili ko. Noong panahon sa ospital ba? Tito Sean, anong nangyari sa iyo? anong lakas ng loob mo para pumunta rito? Kung hindi dahil sa iyo, hindi mapupunta sa ospital ang Sean. Tito Sean, anong nangyari? Saan ka masakit? Malala ba? Umalis ka. Kaya, lahat ay para sa akin. Lahat ay para sa akin. Hindi ko inakala na ang Chloe ay maaksidente sa kotse ngayon. Para sa akin, gumuho ang mundo. Nanginginig ako nang makita kong sugatan siya. Pero bigla kong naisip parang gising siya. Mr. Lloyd, nakakuha kami ng isang bihasang doktor, Dr. Ralph. Pero hindi siya makakagawa ng 2 operasyon ng sabay. Sino ang dapat unahin? Anong mga posibleng panganib para sa pangalawang tao? Magkakaroon sila ng bakal sa loob ng katawan. Ang taong mas huling operado ay maaaring mabuhay. Nang may panghabang buhay na kapansanan. Unahin ang Senya. Unahin ang Chloe. Una, ganoon ang sinabi niya, pero nagbago ang isip niya para iligtas ka muna. C8. Nawala si Chloe. Pagkakita ko sa sulat na iyon, nagwala ako sa paghahanap sa kanya. Sa huli, nalaman kong pumunta siya sa Halton University, ang pinakamalayong lugar na pwedeng puntahan mula sa akin. Sa sandaling iyon, natakot ako. Kaya, kasinungalingan lang pala ang lahat. Kasinungalingan ang lahat. Chloe, Anong nangyari? Sean, Chloe, huwag kang umiyak. Sean, wag na tayong magkalayo. Chloe, totoo ba? Sean, simula ngayon, hindi ka natiyuhin ko. Nobyo kita at magiging asawa ko. Wala nang hadlang sa pagitan natin.